Okay, so this would be a quick tutorial kung paano gamitin ang multisim tsaka yung pag-install mismo ng multisim itself. So may bibigay ako na link sa description for the link ng installer. Crack siya pero matagal ko naman na ginagamit, so wala pa naman nangyari sa akin. So I think okay naman siya. So pag na-download nyo yun, right click nyo yung file and then extract all. Extract. Then pagkatapos, mag-open tong folder na to. Open nyo yung install.exe file. And then yes. NI, National Instruments. And then, gusto nyo basahin to pero click nyo lang tong I accept the above license agreement. And then, next. Tapos, hintayin nyo lang matapos to. And pag lumabas to, so maski wag na, close na no. So pagka nagganto na siya, lumabas na siya sa let's get started. I-cancel nyo lang, press cancel. And then, pwede mag-reboot now. Pero may na tayo mag-reboot. I-exit mo na yan. And then, pasok ka sa crack. And then, open nyo tong NI license activator. Punta kayo sa dito sa multisim. And then, i-click nyo yung i-right click nyo to. Tsaka to. Wala lang, para lahat na. So, okay na yan. Exit and then, restart nyo lang yung laptop, PC nyo. So, restart ko na ngayon. Wait lang. So, pagkatapos na mag-restart, lalabas, hindi ko lang kung lalabas to, pero remind me later. Press nyo lang. Then, pwede nyo nang open yung NI Multisim. And then, okay na siya. Yun na yung, wala nang activation na gagawin. Andun na siya sa, na-right click yung kanina, tapos yung activate. So, yun lang yung installation. Pero if gusto nyong matuto ng basics kung paano gamitin ang multisim, so, pwede naman kayo mag-stick around for a while. So, ganito siya gamitin. Kapag ka, ang ano dito is usually pag-simulate ng electronics. So, punta kayo sa place, and then component. Dito nyo makikita yung iba't ibang components na available kay multisim. And ang pinakamadalas na gamitin, especially for the basics, is kailangan natin ng source, DC source, AC source, DC source, resistor, and kung paano gumamit ng multimeter. So, ganun muna tayo. So, ang pangalan, ito lang medyo nakakalito sa multisim, kung ano yung tawag dun sa pangalan ng mga source nila, ganun. So, puhaw muna tayo ng DC source. So, sa DC source, i-type nyo lang is DC power. So, ayan. Meron kasing iba't ibang pag tinap nyo DC. Meron DC current, meron DC interactive current. Pag may nakita kayong interactive, ibig sabihin variable siya, pwede siyang mapalitan habang nagsisimulate. Hindi ka kasi pwede magbago ng component or ng values during simulation, except if yung gamit nyong component is may interactive. So, meron DC, so yan yung DC interactive voltage, meron DC power. And for most cases, ang ginagamit natin is yung DC power. So, ayan. So, meron na tayo DC power. So, try naman natin ngayon gumawa ng try natin gumawa ng voltage divider circuit dito. So, kuha tayo ng resistor. By the way, kapag gusto nyo, pwedeng pindutin yung place and then component. Pero ako personally, ang ginagawa ko is, yung sa keyboard nyo, press nyo Ctrl W para mabilis, lalabas ka agad dyan. And then, type nyo, resistor. Ang ayoko kasi ginagamit to kasi nga, itong mga to, resistor din naman to eh. Yan. Kasi mga fixed values. Kaysa naman hanapin mo yan, ang ginagawa ko, punta ka, search mo, resistor, rated. So, yan. And then, for example, kailangan natin palitan yung values niya. E di, double click nyo lang yan. And then, here sa resistance, pwede nyo mapalitan tong 1K. So, kunyari, gusto natin ng 10K, kunyari. And then, since voltage divider, kailangan natin ng dalawang resistor. So, pwedeng isa pa. Pinutin mo ulit to, ganyan. Or, pwede naman, click nyo yung component and then right click, copy,
Or, again, pwede namang keyboard control, control C, and then control V para mag-paste. Yan. And then, pwede naman pag ganyan itsura ng circuit natin. So, kapag ka magkoconnect naman kayo, i-click nyo yung dulo. Ito, yung dulo, yung tip na to. Tapos, i-click nyo doon sa gusto nyo pag-connectan. So, ganun din dito. Ganun din dito. Yan. And then, kuha tayo ng ground para sure lang. Kasi, sa calculation ng multisim, usually hinahanap niya talaga yung ground eh. Sinasabi siya kapag ka wala kang ground. So, ganun ulit. Punta ka sa Control W, yung ginagawa ko. And then type nyo, ground. And ang ground ay kinakabit natin sa negative supply. Ikakabit natin sa negative supply. So, kahit saan lang dyan. Ito, so part sa linya na to. So, yan na. Yung simpleng voltage divider circuit natin. So, pag gusto nyo i-run yung simulation, click nyo lang itong play button. So, yan. So, okay na. Gumagana na yung simulation. Kaso wala pa tayo nakikita masyado. Kasi wala tayong multimeter, ganon. So, asan ba yung multimeter? So, i-stop nyo muna. Ito, may red button. Stop nyo muna. And then, dito sa right ribbon, may makikita kayong multimeter, function generator, oscilloscope, mga yan. Ito yung mga madalas natin gamitin as ECE. Pero, for now, mag-focus muna tayo sa multimeter. So, kapag kumukuha tayo ng voltage sa voltage divider circuit, kinukuha natin yung voltage difference nung nasa gitna, 'di ba? So para ka lang isipin mo itong positive and negative ng multimeter, yan yung probe, yung lead nung tawag dito, multimeter nyo. So kapag kukunin mo voltage niyan, yung isang probe ilalagay mo diyan, then isang probe ilalagay mo dito sa grounded side. So dapat ang in-expect nating value dito ay 6 volts kasi parehas yung value ng resistor. So pag inon natin yan, so ayan, 6 volts nga. Kapag gusto nating palitan kung ano yung nakikita ng multimeter, pwede nating pindutin yan, yan. Pero syempre, nagmamatter kung paano natin ikinabit ang multimeter. Pagka voltage, kinakabit natin ang multimeter in parallel sa sinusukat natin. So ito, naka-parallel to. Kaya kapag chinek nyo yung current, mali ito. Hindi ito talaga yung current na nababasa. So, paano gawin yung pag-measure ng current? So, parang kung paano ka lang din gagawa sa multimeter. Pagka multimeter and gusto mo mag-measure ng current, dapat yung multimeter is in series with your circuit. So, yan. Gusto nating i-measure yung current na dumadaloy dito. And since it's a series connection, yung current na dumadaan kay R1 is the same current that will flow sa R2. So, i-select natin ito sa A, which means ampere current. And then, run natin simulation. And mababasa natin na ito ay 600 microamperes. So, yan, kanan. And, ito, sige, hanggang dito muna lang pala muna tayo. Huwag muna natin pasadahan itong mga nasa taas. Pero kasi, ito yung mga pantamad. So, kunyari gusto mo makita anong voltage nito nang hindi mo kinakabit yung multimeter. Pwede naman pindutin itong nasa taas voltage. And then pag pinlay nyo, ayun, sasabihin pa rin naman yan, 6 volts. Ganun din, pagka current, nilagay natin dyan, sasabihin pa rin yan, 600 microamperes. So, para hindi na kayo mahirapan sa sa paghanap ng mga values. Pero syempre, if yung laboratory nyo ay hinahanap kung paano yung connection ng mga multimeter and paano tayo nagme-measure, and dapat realistic, dapat gumamit kayo ng mga equipment na nandito sa kanan. Huwag yung mga ganito. Pero pwede yan kung gusto nyo lang i-verify quickly. Okay? So, ganun lang. Marami pang components dito. Meron tayong mga LED. May mga kulay ng LED. Yan. May mga resistor, may mga capacitor, may mga AC source. Ay, sorry, hindi AC source. Ay, AC power. Yan, AC power. Meron tayong mga inductor. Meron tayong mga capacitor, mga ganyan. Depende kung ano yung papagawa sa inyong simulation. Basta isipin nyo lang kapag papalitan yung value, i-double click nyo lang yung mga yan. So, yan lang. So, good luck.